Narito na naman ating mga pinagbagong balita na ating namonitor mula sa News Center, na mga balita na nagmula sa national media na ating minomonitor ng mga pangyayari sa ating bansa. Ang bumulaga sa atin sa ngayon ay ang balita na si Senator Rodante Marcolita ay naharap ng kaso na plunder at bribery, kaugnay ito sa kanyang kontribusyon na mga na-receive niya nung siya'y kumandidato nitong senador niya ngayon. Noon, siya ay congressman. Habang siya ay congressman, siya ay kumandidato ng pagkasenador at nanalo naman siya. Kaya siya ngayon ay na-question dyan sa nasilip na 75 million na mga contribution na pumasok sa kanya nung siya ay kumandidato pagkasenador. Okay? Maalala nyo, nung una ay nagka-issue ito nang lumitaw ang flood control project. Siya naman ngayon ay na-issue sa pagkakaroon ng mga hindi naideklara na contributions sa kanyang sa kanyang pagkandidato. Yung mga nag-contribute ba na mga kumbaga nag-donate sa kanya na mga pera para sa kanyang pagkandidato. Pero ganun pa man, ang pera na yon na natanggap niya na donasyon sa kanya, hindi po niya dineklara doon sa kanyang contributions sa Comelec. Sa kanyang susi, yon. Statement of contribution and expenditures. Yon, susi yon. Hindi yung susi na pang susi sa aparador. Susi is O-C-E. Statement of Contributions and Expenditures. Yang susi na yan, isinusumite yan ng bawat kandidato, na kahit sino mang kandidato sa Comelec, para ilahad doon yung kanyang mga na nag-contribute sa kanya, kanino galing, magkano, at kung magkano naman kanyang nagasto. Ito sa kaso ni Senator Rodante Marcolita, yung sinasabi natin kanina, hindi niya dineklara yon. Okay, to cut it short, siya ay nareklamuhan at nakasuhan sa Comelec. Pero ang nangyari ay kung ano ang kanilang mga presentasyon doon, base sa sa presentation of evidence, abay na absuelto si Senator Rodante Marcolita. So as of now, wala na siyang problema doon sa Comelec. Ngayon, ito ang panibagong problema. Dahil siya ay naharap ngayon sa pamamagitan naman ngayon ng ombudsman ng plunder at bribery. Dahil may nasilip ang ombudsman na 75 million na donasyon din sa kanyang pagkandidato, na sa tingin ng ombudsman ay nahuhulog ito doon sa kaso na plunder at saka indirect bribery. Ayan kaya natin na-report sa inyo yan dahil ito ay ating namonitor. At yung namonitor natin na balita ay talagang may resibo yan. Ito, pakinggan natin muna. Ito ang balita mula sa 24 Oras Newscast, kung saan binalita ang kasong ito laban kay Senator Rodante Marcolita. Ayan pakinggan natin. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcolita sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcolita para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcolita ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong isang taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcolita, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcolita ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder.
Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ng 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Oh, ayan. O, di ba? Klarong-klaro ang presentasyon ng ating mga kapwa media sa 24 oras ng GMA. Ayan ha. So, klarong-klaro yan. Kaya ngayon, sigurado yan na inaasahan na sasagot yan si Senator Rodante Marcoleta dyan sa panibagong kaso na kanyang kinakaharap sa ngayon. Abangan natin ang mga susunod na mga pangyayari, ang mga sagot ng kinaukulan, anong mga development upang tayo naman ay maging maalam sa mga pangyayari sa nasyonal. Dito tayo nakatutok sa mga maiinit na mga balita. Kaya tumutok lamang kayo dito sa ating Facebook page sa Radyo Avantis GTV at meron pala tayo, nakakalimutan ko lagi, meron tayong YouTube channel. Sa YouTube naman, nandoon ang ating channel. Pakunti-kunti lang pero lalago rin yan. Ang pangalan ng ating YouTube channel ay ISJTV. Ayan, gaya nakikita niyo sa logo, ISJTV. Ang channel po na ito ay hindi po ito yung mga gagawa-gawa ng mga balita na pangsisira ng mga kung sino-sino. Hindi po ito fake news peddler na Facebook page at hindi rin ito fake news peddler na YouTube. Ito po ay legally operated ng mga totoong journalist na bahagi doon sa ating mga monitoring ay ang pagsisilip sa mga pangyayari sa national media sa pagitan ng ating news center. Kaya binabahagi natin sa inyo ng tutok na tutok para ninyo malaman. Kaya wag ninyong makalimutan na laging magbisita, follow, like, and share dito sa ating Facebook page at sa ating SJTV YouTube channel para tayo magkasama-sama at marami tayong malaman na mga balita. Sa ngayon, yan lang muna ang ating balita sa inyo. Tayo magbabalik mamaya sa iba pang edisyon ng ating mga balita. Bye!